malakas na alon, bangka, at malakas na hangin patungo sa Subay. Ang aking kauna-unahang paglalakbay patungo sa isla ng Cardona ay isang malaking hamon para sa akin dahil ang pagtawid sa malawak na karagatan gamit ang bangka ay aking kinatatakutan. Pagdating ko sa Pritil sa may daungan, may isang lalaking nakaagaw sa akin ng pansin. Isang lalaki nang huhuli ng isda hindi para ipagbenta kung hindi para ipanghapunan sa pamilya. At nakita ko ang isang lalaking itong dayo din upang masilayan ang ganda ng isla. Lagi kong dinadayo dito is yung pagbabangka eh. Sobrang natutuwa ako doon sa pangingisda. Yun yung gusto ko, pamimingwit. Tapos lalo na pag nasa bangka ka na, sobrang ganda ng paligid, nakakasenti, Maya-maya pa'y dumating na ang aking inaantay, ang bangka patungo sa barangay ng Subay. Napakalayo kong pagmamasdan ang buhay sa lungsod dahil dito ang mga matatanaw lamang ay kabukiran. Habang nasa biyahe ako, napaisip ako, paano kung manatili pa ring gubat ang buong mundo, maging kontento kaya ang mga tao. At ngayon nandito na ako sa bangka papunta ng barangay Subay sa isla ng Cardona. Sabi sa akin ng bangkero, dito rin may pinakamagandang pwesto dahil dito daw malalasap mo ang sariwang hangin at matatanaw mo ang ganda ng buong isla. At maya-maya doon na tayo sa aking likuran, matatanaw nyo doon tayo pupunta at mahigit 30 minutong paglalayag ang ating lalakbayin patungo sa barangay Subay. Kaya samahan nyo ako mamaya upang tignan ang ganda ng isla. Ngayon nandito na tayo sa Subay, samahan nyo akong lakbayin at alamin ang ganda ng Subay. Ang Talim Island ay isa sa may pinakamalaking lawa sa Laguna sa bansa ng Pilipinas. Bulubunduking isla ay pinakapaloob sa hangganan ng probinsya ng Rizal na sumasa ilalim sa dalawang munisipalidad. Ang kanlurang bahagi ay parte ng munisipalidad ng Binangonan at silangang bahagi ay Cardona Rizal kung saan matatagpuan ang isla ng Subay. Ang Cardona Rizal ay mayroon mahigit 50,143 populasyon at iilan dito ay tanging pangingisda lamang ang kinabubuhay at bangka lamang ang tanging transportasyon upang patungo sa patutunguhan. Sa aking paglalakad, nakita ko ang isang sementeryong ito at sumagi sa aking isipan na huwag sayangin ang buhay at bigyang halaga dahil ito'y ating hiniram lamang. Ngayon nandito ako sa aking kinatatayuan kung saan malapit ang dalampasigan at ating pupuntahan ng isang lalaking halos naging buhay niya na ang dagat at naging kaibigan na ang bangka.
5 years old. Ang bata pa lang ako, natuto na akong mangisda. Sa hirap ng buhay. Bali, kailan ka nagsimula nung natuto ka mangisda? Ano pa lang ako eh. 8 taon. Mga ganun. Sino yung una mo naging kasama sa pangingisda? Yung tatay ko. Tapos mga kuya ko. Mga anong oras naman kayo umaalis? Minsan madaling araw. Minsan umuwi kami tanghali. Minsan babalik na naman kami ulit. Minsan halos doon na kami natulog sa dagat eh. Marami naman kayong nahuhuli. Wala, konti nga lang eh. Tama lang, makakain lang yung mga magulang namin. Ano ba yung kadalasan nahuhuli sa isla, dito sa isla? Mga bangos, tilapia. Tapos ibinibenta ninyo yan? Binibenta namin, minsan nilalako. Minsan binibenta doon sa palengke. Magkano naman yung benta nyo? Minsan yung tilapia, 70 isang kilo. Yung bangos, 120. Bali sa isang araw, magkano yung talagang kinikita ninyo sa pangingisda? Depende. Kung maganda yung minsan 200, minsan 500, 600, ganun lang. Tapos pagkakasya nyo na yun sa... Ilan kayo magkakapatid? Kami magkakapatid 4. Maliit na halaga itataya ang buhay sa gitna ng karagatan upang maihamon lang ang isang araw. Gano'n na ba kayo katagal dito na inirad sa Subay? Halos na rin kami dito 7 years. Dito ka na rin pa pinanganak o sa ibang lugar? Sa iba ako pinanganak. Nakarating ako dito, mga 5 years old siguro, mga ganun. Pero ano talaga yung pangarap mo? Mangarap ko talaga maging architect eh. Kaso nga lang, wala eh. Hindi ako pagtapos ng pag-aaral. Hirap ng buhay dito pala. Bale, paano nyo na yung pagkakasya naman yung kinikita ninyo sa isang araw? Minsan nangungutang yung iba. Kasi minsan maliit yung kita. Hindi kumakasya, nangungutang na lang. Bale, yung kinikita ninyo, pinabayad din sa utang? Parang gano'n na nga. Minsan, tapos talaga, mahirap talagang buhay dito. Pangilan ka ba sa magkakapatid? Ang ako pangatlo. Lahat kayo, ito na yung naging buhay? Hindi, yung isang kapatid namin, nasa abroad naman. Kaso nga lang, hirap din pala doon. Lalo lang ngayong nagpandemya, yung COVID. Wala rin mapadala eh. Itong bangkang to, sarili nyo o nangungupahan lang kayo? Itong bangka na to, sa amin to, padala ng kapatid ko nung hindi pa nag-lockdown. Wala pa yung COVID na yan. Ito yung napundar ng kapatid ko na galing sa ibang bansa. Yung bangka na itong maliit. Ito yung ginagamit namin. Bali, ilan yung bangkang meron kayo? Itong isa lang. Tapos, ilan yung kasyang tao dito sa bangkang to? Mga kasiner dito, mga 4, 3, mga ganun. Kasi maliit lang. Minsan kasi baka maalon, tumaob eh. Sino yung kadalasan mong kasama talaga dito araw-araw? Yung kapatid kong isa, yung tatay ko minsan. Kasi matanda na rin yung tatay ko, hindi na rin makapagpalaot. Yung isdang nilalako ninyo, hanggang saan kayo maabot? Minsan, iniikot-ikot lang namin tong minsan nga hindi nabibili. Kasi wala rin mga halos. Bali, yung mga natitirang isda, yun na lang din inuulam ninyo? Yun na rin ang inuulam namin. Ikaw ba, pamilyado ka na ba o binata ka? Hindi ko na nga inisip mag-asawa o mag-jowa eh. Kasi naawa ko sa magulang ko eh. Bale, yung sakripisyo mo ngayon para sa magulang lang lahat? Pinupokus ko na lang sa sarili ko sa kanila eh. Kasi wala eh. Talagang mahirap eh. Ano bang natapos mo sa pag-aaral? Halos nga lang ako eh. Grade 1 ba yan o basta ganun lang siguro. Hindi nga ako marunong magbasa eh. Bali, pangingisda lang talaga ang hanap buhay ninyo dito? Doon ako na-focus. Halos pa lang ako eh. Nahinto ako sa pag-aaral. Bali, wala ka na talagang balak bumalik sa pag-aaral? Kung pagbibigyan ako ng gobyerno na makapag-aral, bakit hindi? Kahit na matanda na ako gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Hirap ng buhay ba ngayon eh.
Lahat ba kayo magkakapatid? May mga nakapagtapos ba o? Wala, hindi nga kayang pag-aralin ng magulang kasi yung mga magulang ko din hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral eh. Paano kapag yung dumarating may mga kaarawan ninyo or kung sino man? Sana, ano lang, pansit na lang. Bibili lang ng makakain dyan, tinapay, isang kop. Okay na yun. Mabalik lang tayo, no? So, hindi mo na talaga gusto magkaroon ng pamilya na sarili mo? Hindi ko na nga iniisip yung sarili ko eh. Kasi naawa ko sa magulang ko. Gusto kong tulungan sila pero wala eh. Hanggang dito na lang talaga eh. Hanggang sa pangingisda na lang talaga yung buhay ko eh. Pero ngayon may nagiging gusto ko rin ba sa babae? Oo naman, di naman ako manhit siguro eh. Pinabubusdahan din ako pero wala eh. Talagang ganito na talaga eh. Hindi talaga ako pwedeng umibig ng basta-basta kasi yung mga magulang ko, naawa rin ako eh. Baka mamaya mabuntis, maganon. Mapapakain ko. Pati ang pagbuo ng sariling pamilya ay kinalimutan na, alang-alang sa sitwasyon ng ama't ina at sa buong pamilya. Tapos ang pakikipagsapalaran sa gitna ng karagatan. Ito ang tanging kanilang aliwan pagsapit ng gabi. At dito nila inilalaan ang hirap at saya na naramdaman nila sa buong magdamag sa karagatan. Dito sa simpleng kubo na ito, dito namamahinga si Rolly upang damhin ang pagpapahinga at bukas makikipaglaban ulit sa gitna ng karagatan. Ang biyahe dito ay hindi sa oras na kung kailan mo lang gustong umalis dahil may oras silang sinusunod at ngayon 2:00 na ng madaling araw at ang susunod na biyahe ay 5:00 na ng umaga. Ang bayad sa bangka noon ay nasa 25 pesos lamang pero ngayong pandemic mas umangat sila sa 40 dahil na rin sa limitadong sumasakay dito. At ngayong oras na ito palis na ang aking team. Itong bangkang itong sasakyan at hihintayin pang mapuno sa sapat na bilang at tuluyan ng lalayag ang bangka. Napakaganda ng daladala kong alaala mula sa Subay at masayang karanasan sa bait ng mga tao sa isla at pagmamahal nila. Higit sa lahat ang magandang tanawin. Ito po si JR Mendoza at ito po ang Windows